songs of this generation. Give it up for the international runway superstar, Maymay Entrata, and the next important star and best actor, Edward Barber. Long time no see. Long time no see. Picture muna. Ay, picture lang muna. Tayo muna kayo. Picture lang muna. Kami muna tayo. Mayward, Rox, please greet our friends from the press. Yeah. Thank you for coming. Salamat sa suporta niyo sa Mayward. And yun, good day and sana ma-enjoy niyo yung bagong single ng dalawa, yung Kakayanin Kaya and No One Else. Ayun po, maraming salamat po sa pagbunta niyo kanina dito at saka kanina dito. Kasi nakita na tayo. Ayun po, maraming salamat po at sa lahat ng mga fans na nanonood ngayon. Maraming salamat sa supportan niyo. Sana supportan niyo po ang No One Else at Kakayanin Kaya. Best actor, Edward. First of all, thank you all for coming here, spending your afternoon with us, and for supporting Kakayanin Kaya and No One Else. Yeah, and I hope I'm excited, sorry, I'm just excited to watch the music videos. At pagpasensyaan niyo na yung kasi tanggal ko yung wisdom teeth, so medyo namamaga. Teeth, dalawa? Apat po. Sabay. Huwag niyo lang siya patawanin na, kasi may tahi pa, baka matanggal. Huwag patawan eh. In my heart, but you, there's no one else but you on my mind for the right song to, there's no one else. Okay. Happy to serve. May sponsorship pa tayo. Grabe, nakaka-good vibes, no? Galing, ang galing. Palakpakan natin ulit yung Mayward. Talagang pasabog ang inyong latest single mula sa Star Pop. Star Pop. Yeah. Yan, Maymay. Pwedeng pang teleserye. Yung bagong single mo, Nakakayanin Kaya. Marami din ako nababasa, pwede nang po mga K-drama. Correct. K-drama. So totally different Maymay ito, no? Yes. Opo. Galing. So, anong proseso ang pinagdaanan mo? Proseso? Mm. Siguro po, sa boses. Kasi, medyo may birit-birit na siya ng konti. Correct. Tapos, ang ginawa namin, tinulungan ako ni Sir Rox, yung nag-recording kami. Tapos, nung may mag-hit ako ng mata sa, yung ganun ako na, sir, kaya ko pa ba? Kaya mo nga yan. Tapos 3 beses namin ginawa, tapos pinagbobotohan namin. So, Ano yung best take ng part na yun? Yeah. Ayun po, nairaos po. Yay! Galing. So, Rox, anong una mong impression after mong makita yung trabaho ni Maymay? Siyempre natuwa ako, tsaka surprisingly sabi ko, legit singer talaga si Maymay. Kasi sa studio pa lang malalaman mo naman talaga kung, di ba? So, yun, tsaka sobrang proud ako sa kanya kasi hindi lang ako yung nagtrabaho dito eh. So, nag-work din siya. So, nag-voice lesson siya, nag-undergo siya ng formal training para ma-achieve namin yung tamang way, technique ng boses, para additional learnings na rin sa kanya yung pagkanta. So talaga nag-undergo siya ng several voice lessons. So nakakatuwa siya. Sobrang passionate siya si Maymay. Same thing with Edward. Right. Si Edward niya sobrang passionate niya rin sa recording, darating siya super early. Tapos alam niya yung song talaga, darating siya sa studio, naaral niya na yung kanta, same with Maymay. So talagang very passionate sila dun sa ginawa naming recordings. And Edward, ano naman yung kasi grabe yung pakilig eh. Grabe yung pag-good vibes na inialay mo ngayon, no, sa yung mga fans na No One Else. Anong feeling mo ngayon? Anong pakiramdam? Sa mga, I'm sure some of you might know, pero since PBB, actually bago ako pumasok sa PBB, sinabi ko kay Kuya, sinabi ko sa mga ibang housemates, kung may ayaw ko gawin, it's singing and dancing. Yung unang task pa lang, singing and dancing pala. So, I never thought I would do this, and kasi this is not my comfort zone.
Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Star Pop and kay Sir Rox, kay Maymay din kasi everyone helped me on the journey here. So, yun, it's one of the things na akala ko kahit kailan hindi ko gagawin. So, I'm surprised and I'm really happy with the experience. Congratulations. Thank you. Talagang nakaka-proud. Congrats. Thank you din po. Congrats. Gusto ko lang din po pasalamat sa composer po. Sa Right, Miss Elaine, H. And Nabia, at saka Sir Marlon H. Nabia, at saka talagang pinagkatiwala nila yung kanta nila sa akin. Thank you po. Kay Sir Rock Santos po, siya po nag-produce nun, tsaka si Sir Roxy Likigan. Yeah. Siya po Right. nag-pick ng kanta. Additional yun information Opo. na si Sir Roxy talaga yung pumili ng personal choice ni Sir Roxy yung kantang Kakayanin Kaya kay Maymay. Opo. Backgrounder lang kasi yung Kakayanin Kaya, part siya ng Himig Handog Top 50. So hindi siya nakapasok sa top 10. Sabi ni Sir Roxy, itong kantang to, yung Kakayanin Kaya, bagay na bagay kay Maymay, i-record mo na yun sa next album. And for sure, papasok to sa top 1. Of course, Diba? definitely. Yeah. Salamat. Actually, I want to say thank you as well to Trisha Denise Campañero, yung composer. Yun pa. Kay Sir Rox din for helping me through the process. Yeah, congrats. At eto naman, nagpatanggal din ng wisdom tooth. Wala iba kung Papa Awel Pass. Hello, of congratulations. DCMM. Thank you, Kuya A. Congratulations sa bagong single niyo, Maymay and Edward. Kanina tanong ko, ano yung prosesong pinagdaanan niyo? Bukod dun sa voice lesson, yung pagbirit, kinaya mo. Pero yung kanta kasi may emosyon. Ano yung pinagdaanan mo namang proseso para mabigay mo yung emosyon ng kanta? Kasi hindi lang naman tono ang pinakita mo dun, pati yung emosyon. Para sa akin, yung tinanong ako ni Sir Rox, bago ka mag-recording, dapat may hugot. Ano ba yung hugot mo? Tapos naisip ko na lang, first ko i-share to, na yung Kakayanin Kaya, parang nire-relate ko po siya dun sa kwento ng lola at lolo ko. Sila kasi may forever. Tapos, ayoko na. May kayong Go! Go, May! Kaya mo yan, kakayanin mo yan. Kakayanin mo yan. Yan ang kailangan Okay namin, lang yun, Maymay. May. Kasi yung first na kinaya ng lola ko, nung siya, yung love story nila kasi, yung lolo ko, may dalawang babae sa buhay niya, so pipili siya. Yung lola napili ko, yay! Buti na lang kasi hindi ako mabubuhay. Tapos nun, yung ikalawang kinaya niya naman, ay yung nawala ng lolo ko. Ayun, kinaya niya, yun po. Yun yung hugot ko sa kanta. Correct, ayun. Para maibsan ang iyong pagluha at madamdam. Si Edward naman, pakilig naman kasi sa'yo. Sanay ka nang magpakilig sa ngiti mo lang, kilos mo lang. Pero ito, kanta ito. Ano naman inisip mo para makapagpakilig Yun sa nga kanta? sa recording, si Sir Rox, kasi first time ko talagang mag-recording other than BMG and Please Stay. Pero si Sir Rox, sabi niya sa akin, Edward, you can't just sing the song. Kahit maganda yung boses mo, you can't just sing the song. You have to make sure na you're putting some inspiration, may motivation, may emotion dun sa kanta na yan. So sabi niya, isipin mo kung sino, whoever can give you that emotion, tapos yun po. Sino yung Sino yun? Next question po. So, sino nga yun? Sino yung inisip Chubby chicks mo ako naman para... Siyempre, no one else. That leads me to ask, kasi kanina, pagdugtungin ko lang yung parehong sagot ninyo, relate dun sa kanta na si lolo mo pumili dun sa dalawa, Maymay. Opo. Kakayanin kaya na sabihin mo kay Edward na no one else, siya lang? At hanggang kailan? Kaya naman po. Oo, kasi siya lang yung, hindi kasi isa po siya sa mga, isa siya sa mga lalaki na nakilala ko na sobrang, loyal, tapos walang bisyo, tapos matalino pa, tapos, tapos parang nakikita ko lang yung kuya ko sa kanya din. Tsaka gustong-gusto siya ng pamilya ko. Never pa nag-ano kasi yung pamilya ko, kasi maano sila, di ba pag Pinoy, tingnan nga natin, ganun, kahit gwapo pa yan, ano po. Tapos gusto sila ni Edward kasi humble daw, ganun, bait. Yun Response lang po ni Edward sa sinabi ni Maymay. No response. Hindi lang. Bakit tumawa masyado? Hindi. No, syempre masarap sa pakiramdam yun. Kasi, it's one of those things na I never expected
kasi kilala ko din yung pamilya niya, yung mama niya, yung kapatid niya. Actually, yung sa start, kami ng kuya niya, we weren't friends. We were like, parang kalaban kami. Parang ganun. We weren't comfortable. Now he's one of my best friends I have. So, masaya ako I'm very happy with where we are at the moment in our careers as well as where we are personally. Thank you very much. Thank you po, Good luck. sir. God bless. Thank you po. Thank you, Papa Howell. Okay.